Ay nako, good morning sa inyong lahat. Matagal tayong hindi nakapag-vlog, so alam nyo yun. Nagbe-breakfast pala ako. Dinuguan, luto na airmats, kanin, at binigay sa akin ng utol ko, lumpiang gulay. Ayun, so September 21 kahapon, so nangyari yung rally. I'm quoting rally kasi parang riot yung nangyari. Well, some parts of that event, may mga alam ko naman good shit. Good shit meaning good intentions. So dapat pala tapusin ko muna kinakain ko para hindi pa putol-putol. So hati yan eh, yun nangyari. 50-50. So may 50% na may good intentions, tama yung protest, tama yung pinaglalaban. 50% din yung mga nanggulo lang. So kakapanood ko lang dun sa isang TikTok video. Pinagsisira kasi yung mga stoplight, which is yun nga, another gastos na naman sa ating tax kasi kailangan nilang pagawa yun. Hindi naman pwede hindi pagawa ang stoplight kasi importante yun. So hindi mawawala talaga sa mga ganyang event na may bugok. Sa pagbabanda nga din eh. Lalo na sa underground scene, metal scene, hardcore scene, punk scene. May mga bugok din dyan. Minsan maninira ng gamit ng bar, gamit ng mostly bar. May magnanakaw pa. Mananamantala habang mayroong slam na nangyayari. May masisirang kotse sometimes pag sobrang saya na ng event, ng gig. Sisira yung gamit ng banda, mga tipong gano'n. May kulokoy talaga. Halos ganun din yung nangyari doon sa nangyari kahapon. What's the point? Lahat tayo galit. Ang daming pera nawala, kumbaga parang alam mo yun, so sobrang lala, nakakainis, nakakagalit, nakakaiyak, pero at the end of the day nobody gives a shit. Sa mga nakakataas, yung mga yan, mga nangyayari na yan, issues, controversies, corruption na napapanood natin in public, it's all a show. It's all a fucking show. Kumikita pa nga sila dyan eh. At pinagkakakitaan din ng iba. Lalo na ng media. Kasi parang business din eh. Yan. Yung there's a gear, there's a machine sa likod with all of this shit. Yung machine na yon, it's even not the government itself. Yung government, front yan eh, ng mas deeper evil, siguro sabihin na natin sa pag-analyze ko. Hindi ako matalino, pero I mean, lagi yan, mayroong bigger, lagi nyo iisipin, may bigger machine at the back. If they're making shows like this, expect nyo may cameraman, may scriptwriter, may director. So yun yung mga nasa back office that we don't even know. Sige, sabihin na natin lantaran yung corruption na yan. They have revealed names. They are in plain sight, pero there's a bigger machine pa din lagi sa likod. Lagi nyo tatandaan nyo. Sometimes it's not the government. Para siyang sitcom.
Kung tutuusin yung government na yan. Naintindihan ko yung himutok ng mga sumama sa rally. Pero, for me, it's a fucking waste of time. It's a fucking waste of time. Ang daming nasira din. Money. Nag-generate pa rin ng pera tong event na to. To them. And to the media. Siyempre, maraming di nagpunta. May mga YouTube channels na yung mga media. Views yun. Diba? Tumatawa yung nasa government. Tumatawa yung sa machine sa likod na nagpapatakbo ng buong show. Kumita ang media. And naiwanan tayo ng wala. Etong picture na to is a good example on what's behind the scene. Pamilya kayo sa picture na yan. There's a bigger story behind. So, wag kayong papadala sa outer layer ng buong show. Yung mga artista na sumali doon, for sure may kinita doon. They're part of the show. Meron din silang machine sa likod. Kasi yung mga influencers din na iba, tsaka mga artista, malapit din yan. May mga iba na malapit din sa government at hinahawakan sila. Like puppets, you know? To keep the show rolling. Kasi, kailangan ng gobyerno din, tsaka yung mga nasa back office, ng influence na, ayun, yung outer layer na sinasabi ko na, kailangan nila yon kasi mas madaling makahatak ng tao. So, hindi magko-question yung mga tao sa big picture na nangyayari sa likod. Kasi, uy, influencer to. Uy, artista to. Papaniwalaan ko to. Idol ko to eh. So, yung mga views niya, views yung mga ideologies, ganun, sa buhay. Nakaka-relate ako kasi idol ko siya. Kahit di ako makaka-relate, dahil idol ko siya, susundan ko yung yapak niya. Influence. Like I said, it's a fucking waste of time. Tanungin niyo siguro ako, ano ba alam mo? Ano bang, ikaw, saan ka ba pumapanig? Ba't ganyan yung mga sinasabi mo? Ba't di ka sumama? Ba't parang puro ka lang salita? Puro ka lang dada? Wala ka naman alam. Hindi mo sinusuportahan Pilipinas. I'm just trying to open your eyes na may mas malala pa. At mayroon pang mas responsible sa mga nangyayari. Corruption na yan. I'm just trying to make you realize na front lang lahat yon. It's, yun nga, sabi ko, it's all a show. May nagpapaandar na mas malala. So, yun lang yung gusto kong isipin natin. Yung rallies, yun, nagkaroon sila din ng show for on their end. Nagkaroon din sila ng entertainment galing sa atin kasi nag-react tayo eh. Yun nga, sabi ko, tatanungin nyo ako, anong solusyon? Wala rin akong mas magandang idea na solusyon para dyan. Una sa lahat, wala kang control over tax. Lahat yan, dahil implemented, nababawas na kaagad dyan. Okay? I know, madami naghihikahos dahil nga, you know, yung mga unprivileged na tao, syempre, unfortunately, yun din mga nagbabayad din tax yun. Mas mahirap na yung buhay nila. I really cannot suggest anything na solution, to be honest. Tama yan, nag-voice out ka. Alam mo yun, nag-voice out ka in the hopes of someone will listen. Kasi nakakamdaman ko din eh, syempre, may pera din ako doon, 'di ba? Pero why am I being so like parang contradicting or neutral sa mga nangyayari, lalo na yung nangyari kahapon. Lalo na yung mga nanira lang ng gamit. Alam mo yun? May mga nasa pasama talaga.
hindi mawawala yan. Madami talaga mapapasama talaga na negat. So, siguro, best solution. Well, dun sa mga educated, yung mga nakapag-aral, nakapagtapos, nakapagtrabaho ng maganda, I suggest siguro na leave this country. You know, ako nga kung mabibigyan lang talaga ako ng opportunity din, sisikapin ko na ma-migrate kami elsewhere na better country than the Philippines. Kasi nandoon yung puso mo na Pilipino ka. Gets ko yun. Pero when the person is hungry, they won't think well. They won't, you know, hindi sila makakapag-isip ng diretso. More on emotions lang ang nangyayari. Hindi rational. So, tingin ko, fix your stomach problem muna. Meaning, gawin mo munang siguro komportable. Sa mga ano to yung mga educated, mga may mga middle class or yan, mga middle class for yung mga ganun na klase na tao. May education and attainment, nakatapos, nakapag-aral, nakapagtrabaho. So, siguro yun yung pinakamagandang suggestion ko. Leave this country. Apply for residency elsewhere. Migrate. Kasi, iikot lang Iikot lang yan. Magkakaroon ng one issue to another. May tension kasi big issue na naman. So, may gagawing hakbang yung gobyerno to ease things up. They will promise again. Maniniwala tayo. Eventually, in time. Timing lang yan, timing. So, ngayon magulo pa. Siyempre, fresh. And then, people will fucking forget. You know? And then, balik ulit sila sa cycle na mangyayari. So, it's a wheel of fucking process in general that you don't have any control of. So, ano naman ang suggestion ko dun sa mga naghihikahos na nananakawan din? I mean, to be honest, as much as possible siguro yung mga kabataan, yung mga anak nyo at least, hindi naman nyo gagawing insurance yan. Pag-aralin nyo lang. Pag-aralin nyo kasi mas naiintindihan nila kasi nandun sila sa sitwasyon na gutom. So, yung mga at best, at most, na kaya pa mag-aral. Mag-aral lang kayo na mag-aral. Until such time na makatapos. And then, you know, hindi naman sa pagiging insurance kayo, yung mga nasa mababa, na tulad namin, na yun, kung may opportunity kayo mag-aral, mag-aral lang na kayo mag-aral. Someday, you know, yung family nyo hindi imposible yun. Yung family nyo you know, matutulungan at for better future. Kasi, yun nga let's stick to that ideology na, that quote or that saying na not anybody can take away your education. I think that is best. Siguro, tayo na lang magtulong-tulungan, ganun. Kahit pa paano, just be kind. Kasi, nadi-divide din tayo Alam mo yun. Well, who am I to say? Hindi ka naman ako perfecto. I mean, look at this place. Wala din ako successful. So, that's, I know, opinions can be irritating sometimes and cherry-pick dapat. So, kung sa akin lang naman, yun lang naman yung thoughts ko. So, sinishare ko lang naman. I'm not pushing it down your throats. So, it's up to you pa din. It's up to us. Kung paano tayo makakawala sa magulong bansang to. Anyway, medyo masarap din ng breakfast. Yep.
yeah, I'm an asshole. May nagugutom somewhere and then, alam mo yun. Pero it is what it is. Salamat. Meron pa din akong kinakain ngayon. Salamat. I won't take this for granted. I have shelter. Salamat. And, you know, sana Pilipinas malampasan natin ng pagsubok na to. But in a wise way. Wise ang kalaban. Hindi lang sila wise. Madami silang strategies. And huwag kayong basa-basa paloloko with what you see sa media. Lalo na yan. Huwag nyo sila lalong payamanin. Yung mayaman yan, mga medias na yan, not good. They make the stories by their own, you know, point of view. Pero point of view natin, minsan, they can cut it. Daming may, yan. Pwede lang makat yun. Diba? And show. So, who fucking knows? So, ayun lang siguro ang may share ko sa mga nangyayari. Kung may kontra kayo sa mga sinabi ko, I am very willing to read them in the comments. Pwede natin pag-usapan. Just don't believe anything what you see. Evidence is the key. Ayos yun bars. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Gusto ko din marinig yung side mo. Hindi to one-sided thing. Gusto ko pa rin marinig ang side mo. So, baka may mas maganda ka rin idea. Pag-usapan natin. You know, yun. Pag-usapan lang natin. So, thank you very much. The Working Out. Peace out. Thank you. What's up? So, may naisip ako. At may naisip lang ako ngayon at lumipat tayo setup kasi nalobat yung camera ko to record my thoughts on this. So, yung dun sa pinakita kong video sa inyo, yung mga nanakit ng pulis. Don't fucking do that. Wala silang kinalaman sa mga nangyayari ngayon. They're just doing their job. Okay? To disperse you all, to calm you down, even though we all know it's a fucking riot, not a rally. So don't fucking hurt the policemen. Madami dyan, iniisip nila at yung puso nila nasa side ninyo. Okay? They're just doing their fucking job at the wrong place at the wrong time. And napag-utusan lang sila para kayo kumalma at hindi mag-cause ng bigger problems. Okay? Rally all you want. Shout everything all you want. Give your thoughts out loud all you want. Pero don't hurt the fucking policemen that are just doing their job. Meron pa yatang nabalita kanina, nakita ko sa TikTok, si Yorme, in-interview, may nasaksak daw yata na police. I'm not sure. Pero, what for, guys? What for? Rally all you want. Shout all you want. Everything. Your thoughts on this. All of your thoughts regarding the issue. Just fucking share and shout out loud. Don't fucking hurt people, man. So, yun lang. I'm a nobody. May magalit man. Bala kayo. So, like I said, open ang comment section para pag-usapan natin ang mga bagay-bagay in a civilized manner. Okay? Peace out. Working out. Thank you.